May isang binibini na maladyosa ang ganda, ito'y natutulog sa loob ng mabasagin salamin ng 200 taong. Binayaran itong malaking halaga ng binatang ito upang kanyang maangkin. Kahit ito ay nakapikit taglay nitong ang maladyosa ang ganda. Ngunit walang nakakaalam kung paano ito magigising. Kanilang iniisip kung paano ito mailabas sa kanyang kinukulungan na mababasagin na kahon. Namangha naman ang binata sa nakita gandang nasa loob ng kahon na dalaga. Lumapit ito sa mababasaging kulungan upang tingnan ng malapitan. Kanyang hinawakan ang salamin ngunit nasugatan ito at nagdugo ang daliri. Ang mabasaging salamin ay mayroong salamangka nagpoprotekta sa binibini sa loob. Sinipsip niya lamang ang dugo sa kanyang daliri at maya-maya biglang lumindol ng malakas sa buong gusali. Napalayo ito sa salamin na kulungan dahil sa lakas ng lindol. Nang napalingon sila sa kinaroroonan ng dalaga dahil narinig nila na basag ang salamin. Nabigla ang dalawa sa nakita dahil nagising na babae, nagdahan-dahan bumaba at naglakad patungo sa kanila kinaroroonan. Humakbang ng dahan-dahan at tuluyan nang nakalabas sa kinulungan. Animo isang siyang diwata na bumaba sa lupa nagtataglay ng gandang mukha at asol na mga mata. Inikat ang paningin sa paligid, kahit ang kaharap ay hindi makapaniwala. Habang nakatingin ito na papalapit sa binata, ang kanyang dugo na ang nagpagising nito. Talagang nakakabighani makita. Itinaas ang mga kamay sinabi sa binata na siya yakapin. Ito na ang kanyang tinuring na master dahil siya ang nakapaggising nito. Tumingin ito at nagtaka ang tauhan dahil iyon ang unang pagkakataon nagkainteresado ang kanyang boss sa babae. Kanyang inulit, "Ako ay iyong yakapin," ngumiti ang binata sa narinig. Napaisip ang tauhan alam nito ang kanilang kaharap ay hindi normal na tao, "Ikaw ay mangkukulam," sabi ng lalaki. Sinaway naman siya ng boss, nakatingin lamang ang dalaga, putol-putol ito kung magsalita. Ibinuka ang mga kamay upang siya yakapin ng kaharap ngunit nabigo ito. Tiningnan niya ang binata at biglang tumalon sa bisig nito. Hindi na makapaghintay na siya ay yakapin siya na kusang lumapit, nagkatingin ang dalawa. Naiuwi na niya sa kanyang tahanan at kinakausap niya ito, tipid lamang ang mga salita ng binibini. Kanyang sinabi, "Ikaw ay aking nabili ng malaking halaga. Paano mo ako babayaran? Ang buong ikaw ay akin ng pag-aari, kung iyong nalaman kung bakit ka naririto." Ngunit wala pa rin tugon sa mga katanungan nito, tangi-tingin lamang ang sinasagot ng kaharap. Habang hawak-hawak ang matulis na bagay sa kanyang kamay. Dahil ang binatang ito noong bata pa lang siya pinag-eksperimentuhan ng kanyang sariling ama. Ang kanyang katawan ang ginamit, kung ito ay magtagumpay ang binatang ito ay mabubuhay ng mahabang panahon. Ngunit ang kanyang ama ay pinaslang ng mga kalabang grupo. Ang kulang na lamang sa kanyang eksperimentong ang isang dugo. At ang dugo na kailangan iyon ay dugo ng kanyang kaharap na babae, kailangan niyang inumin ito. Ang aking tanging kailangan ay ang iyong dugo na nasa iyong katawan. Kaya mo bang ibigay sa akin? Itinaas naman ang mga kamay nito at inalok na kanyang kunin.